Sa video na ito, matututuhan mo ang isang simpleng gulay na madalas kainin tuwing okasyon na karamihan ay kinakain ng hindi pinag-isipan. Pero tahimik nitong nililinis ang mga bato, binabawasan ang lason sa katawan, at tumutulong sa mga senior na makatulog ng mahimbing sa gabi. Hindi ito hula. Hindi ito ingay sa internet. Ito ay kaalamang sinusuportahan ng agham sa nutrisyon at mga medical expert. Kung ikaw ay lampas 60 taong gulang. Kung palagi kang nagigising sa gabi para umihi. Kung putol-putol at mababaw ang tulog mo. Kung pagod ka pa rin kahit natulog ka. Kung mahina ang mga binti mo paggising. Kung mabigat ang pakiramdam ng katawan mo sa umaga. Makinig kang mabuti. Maaaring hindi pa bumibigay ang iyong mga bato. Baka sobra lang silang napapagod. At kapag napapagod ang mga bato, ang tulog ang unang naapektuhan. Maraming senior ang umiinom ng pampatulog. Pero binabaliwala ang tunay na problema na nangyayari sa loob ng mga bato at dugo. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil ipapaliwanag ko kung bakit ito nangyayari. Kung ano ang hindi laging malinaw na ipinapaliwanag ng mga doktor. At kung paano isang simpleng gulay ang makakatulong sa iyong mga bato ng natural, walang mahal na supplements. Bago tayo magpatuloy, huminto sandali at mag-comment sa ibaba. Saan ka nanonood? Bansa at edad. Binabasa ko ang mga komento at gusto kitang makita doon. Kung naniniwala ka na karapat-dapat ang mga senior sa malinaw at tapat na impormasyon sa kalusugan, mag-comment ng layas ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo bakit ang stress sa bato ay lumalabas bilang problema sa tulog. Bakit ang pag-ihi sa gabi ay isang babala, hindi normal. Bakit ang mga pagkain pang okasyon ay maaaring makapagpagaling o makasama. At paano gamitin ang gulay na ito sa tamang paraan para makatulong, hindi makasira. Ang video na ito ay ginawa para sa mga senior na tulad mo. Hindi para sa uso. Hindi para sa views. Para sa kalusugan mo. Mag-subscribe sa channel, Gintong Sustansya. Dahil lahat ng ibinabahagi namin dito ay para mas makatulog ng maayos ang mga senior, maprotektahan ang mga bato, at maging mas malakas ang katawan. Pindutin ang like para suportahan ang mensaheng ito. At manatili ka dahil ang matututuhan mo ay maaaring magbago kung paano ka kumakain, natutulog, at nakakaramdam gabi-gabi. Ngayon, magsimula na tayo. Linawin muna natin ito at makinig kang mabuti. Maraming senior ang naniniwala na normal lang ang problema sa tulog habang tumatanda. Normal lang ang pag-ihi sa gabi. Normal lang ang paggising na pagod. Mali ang paniniwalang iyan. At malaki ang kapalit nito sa kalusugan ng milyon-milyong senior. Malalim ang koneksyon ng iyong mga bato at tulog, mas malalim kaysa sa karaniwang ipinapaliwanag ng mga doktor. Ito ang katotohanan. Ang mga bato ay hindi lang tagasala ng dumi. Mga night worker sila. Kapag natutulog ka, ang mga bato ay dapat tahimik na magsala ng lason. Ayusin ang balanse ng likido. I-regulate ang blood pressure. Suportahan ang balanse ng hormones. Pero kapag stressed, nasira, o sobra ang trabaho ng mga bato, nagiging mababaw ang tulog. Paulit-ulit kang nagigising sa gabi. Hindi kailanman tunay na nagpapahinga ang katawan. At dito nagsisimula ang tahimik na panganib. Sa tuwing nagigising ka sa gabi para umihi, napuputol ang repair system ng katawan. Walang malalim na tulog. Walang tamang paggaling. Walang totoong pag-recover. Ayon sa mga kidney specialist, ang madalas na pag-ihi sa gabi, na tinatawag na nocturia, ay kadalasang maagang babala ng stress sa bato, hindi lang tanda ng pagtanda. Kung nararanasan mo ito, huminto sandali at mag-comment ng laya. May sasabihin ako na maaaring emosyonal, pero totoo. Hindi ka tinatraidor ng katawan mo. Humihingi ito ng tulong. Kapag nahihirapan ang mga bato, naiipon ang lason sa dugo. Tumataas ang inflammation.
Nagiging unstable ang blood sugar. Nasisira ang sleep hormones tulad ng melatonin. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang pagod kahit nakatulog. Mabigat ang pakiramdam sa umaga. May brain fog. Mahina ang mga binti. Nawawalan ng gana. Ipinaliwanag ni Air Jason Fung na kapag hindi maayos na nalilinis ng katawan ang lason, nananatiling alerto ang nervous system sa gabi, kaya hindi ka makapasok sa malalim na tulog. Ibig sabihin, survival mode ang katawan mo, hindi repair mode. At tanungin kita ng tapat. Paano ka gagaling? Kung hindi talaga nagpapahinga ang katawan mo. Kung higit sa isang beses kang nagigising sa gabi, mag-comment ng Nui ay Wakey. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Maraming senior ang sinusubukang ayusin ang tulog sa pamamagitan ng pampatulog, herbal tea, sedatives. Pero hindi nito inaayos ang ugat ng problema. Pinapatulog ka lang nito. Habang patuloy na nahihirapan ang mga bato. Nagsisimula ang tunay na paggaling kapag nabawasan ang lason. Gumaan ang trabaho ng mga bato. Bumaba ang inflammation. At dito nagiging gamot ang pagkain. Simpleng pagkain. Tamang pagkain. Paulit-ulit na tama ang paggamit. Kung naniniwala ka na dapat magpagaling ang pagkain, hindi manira, mag-comment ng ngaya. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang festive vegetable na binabaliwala ng marami. Pero malakas ang papel sa pagsuporta sa kidney function at pagpapabuti ng tulog sa gabi. Huwag mong laktawan ang susunod na bahagi. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang natututuhan mo dito ay maaaring magprotekta sa iyong mga bato at tulog sa loob ng maraming taon. Magpatuloy tayo. Hayaan mong tanungin kita ng isang bagay. At sagutin mo ito ng tapat sa puso mo. Tuwing panahon ng kasiyahan. Pasko. Bagong taon. Mga handaan ng pamilya. Anong gulay ang halos laging nasa mesa? Pero halos walang pumapansin. Nasa tabi ng kanin. Hinalo sa mga sabaw. Niluto sa mga nilaga. Kinakain ng lahat. Pero walang nagbibigay halaga. Repolyo. Repolyo. Maraming senior ang tingin sa repolyo ay pagkain ng mahirap eh. Pampadami lang eh. Walang espesyal. Pero linawin ko ito ng malinaw. Ang mga simpleng pagkain ang kadalasang may pinakamalakas na kapangyarihang magpagaling. Ang repolyo ay nabuhay sa loob ng maraming siglo sa mga tradisyonal na pagkain. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil pinapanatili nitong tahimik at maayos ang paggana ng mga organs, lalo na ang mga bato. Kung naging bahagi na ng handa ninyo ang repolyo, mag-comment na ngayon din. Narito ang hindi alam ng karamihan. Ang repolyo ay isa sa pinakaligtas na gulay para sa tumatandang mga bato. Bakit? Dahil ito ay natural na mababa sa potassium, mababa sa phosphorus, mababa sa sodium, mataas sa antioxidants. Dahil dito, kidney-friendly ang repolyo, lalo na para sa mga senior na kailangang mag-ingat sa sobrang minerals. Ayon sa Renal Nutrition Guidelines, ang mga pagkaing mataas sa potassium at phosphorus ay pinapahirapan ang mga bato, lalo na sa gabi. Kabaligtaran ang ginagawa ng repolyo. Binabawasan nito ang bigat ng trabaho. Pinahihinga nito ang mga bato. At napakahalaga niyan lalo na habang tumatanda. Makinig kang mabuti. Hindi bongga ang repolyo. Wala ito sa bote ng gamot. Hindi ito ina-advertise sa RE. Pero may taglay itong makapangyarihang compounds na tinatawag na glucosinolates. Mga natural na sangkap na tumutulong sa katawan na in-neutralize ang lason at bawasan ang inflammation. Ipinaliwanag ng mga nutrition expert tulad ni A. Michael Greger na ang mga cruciferous vegetables, gaya ng repolyo, ay dahan-dahang ina-activate ang detox pathways ng katawan nang hindi binibigla ang mga bato.
Ito ang dahilan kung bakit ang repolyo ay matagal nang ginagamit para suportahan ang digestion, pahupain ang inflammation, tumulong sa natural na paglilinis ng katawan. At sasabihin ko ito dahan-dahan. Hindi parusa ang kailangan ng mga bato mo. Suporta ang kailangan nila. Kung sang-ayon ka rito, mag-comment ng maya sa ibaba. Ngayon, may sasabihin akong medyo emosyonal pero mahalaga. Maraming senior ang humahabol sa mamahaling supplements. Habang binabaliwala ang mga simpleng pagkain na nasa kusina na nila. Ang paggaling ay hindi laging galing sa komplikado. Minsan, galing ito sa pagiging simple. Sa pagbabalik sa natural. Sa pagbabalik sa simple. Sa pagbabalik sa pagkain na intindihan ng katawan. Kung naniniwala ka na kayang magpagaling ng simpleng pagkain, mag-comment ng simple works. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano eksaktong tinutulungan ng repolyo ang pag-detox ng mga bato. Ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag kinain mo ito? At bakit nakakatulong ito sa mas maayos na tulog sa gabi? Huwag mong laktawan. At kung may napapala ka na sa pinapanood mo, i-like ang video at mag-subscribe sa gintong sustansya. Dahil ang channel na ito ay may isang layunin. Tulungan ang mga senior na mabuhay ng mas mahaba, makatulog ng mas mahimbing, at protektahan ang kanilang mga organs ng natural. Magpatuloy tayo. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil dito napapalitan ng pag-unawa ang takot. Ang salitang detox ay inaabuso na sa internet. Linawin natin ito ng tapat. Hindi kailangan ng mga bato mo ang matitinding cleanse, mapapait at harsh na detox drinks, delikadong fasting, chemical supplements. Sa totoo lang, mas lalo pang nasisira ang mga bato sa mga pamamaraang ito. Ang kailangan ng mga bato ay mas simple pero mas makapangyarihan. Banayad at araw-araw na suporta. At dito tahimik na gumagana ang repolyo. Tatlong mahalagang paraan kung paano sinusuportahan ng repolyo ang kidney detox. Una, binabawasan nito ang toxic load. Araw-araw, sinasala ng mga bato ang dumi mula sa pagkain. Sobrang asukal. Byproducts ng gamot. Lason mula sa kapaligiran. Habang tumatanda, bumabagal at bumibigat ang prosesong ito. May taglay ang repolyo na glucosinolates at sulfur compounds na tumutulong muna sa atay na in-neutralize ang mga lason. Para mas kaunti ang makarating sa mga bato. Ibig sabihin nito, mas kaunting pressure sa kidney filters. Mas kaunting inflammation. Mas kaunting stress sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, kapag maayos ang teamwork ng atay at bato, malaking bumababa ang toxin buildup. Kung hindi mo alam na magkatuwang ang atay at bato, mag-comment ng laya. Ikalawa, pinapababa nito ang inflammation ng mga bato. Ang inflammation ay tahimik na sumisira sa kidney function. Hindi mo ito nararamdaman. Hindi mo ito nakikita. Pero unti-unti nitong sinisira ang maliliit na filters ng bato. Ang repolyo ay mayaman sa vitamin E, polyphenols, antioxidants. Ang mga ito ay tumutulong na pahupain ang inflammation at protektahan ang kidney tissue. Ipinaliwanag ni Michael Greger na ang cruciferous vegetables ay tumutulong bawasan ang oxidative stress. Isang pangunahing dahilan ng paghina ng kidney sa mga senior. Kapag mas mababa ang inflammation, mas maayos ang filtration, mas maayos ang daloy ng ihi, mas kaunting pamamaga, mas kaunting pagod. Kung madalas kang namamaga, mabigat ang pakiramdam, o laging pagod, mag-comment ng tired. Ikatlo, tinutulungan nito ang natural na fluid balance. Isa sa pinakamahirap na trabaho ng mga bato ay ang pagbabalanse ng likido. Kapag hindi balanse, madalas kang umihi sa gabi. Nag-ipon ka ng tubig sa araw. Tumataas ang blood pressure. Tumutulong ang repolyo dahil ito ay mataas sa tubig, mababa sa sodium, natural na diuretic pero banayad.
Pinapayagan nitong ilabas ng katawan ang sobrang likido nang hindi binibigla ang mga bato. At pakinggan mo ito, mahalaga ito. Kapag maayos ang fluid balance sa araw, bumababa ang pag-ihi sa gabi. Ibig sabihin, mas mahabang tulog, mas malalim na pahinga, mas maayos na pag-recover. Kung sinisira ng paggising sa gabi ang buhay mo, mag-drop ng saya ngayon. Ngayon, pakinggan mo ito at hayaang pumasok sa isip mo. Hindi pinapahirapan ng repolyo ang mga bato mo. Tinutulungan itong gumana ang mga ito ng mas matalino at mas kalmado. Iyan ang tunay na detox. Hindi sakit. Hindi stress. Hindi extreme. Suporta lang. Madalas ipaalala ni Air Barbara O'Neill. Pinakamabuting gumagaling ang katawan kapag binabawasan natin ang bigat, hindi dinadagdagan. Kung sang-ayon ka sa karunungang ito, mag-comment ng I-remove heavy burden. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang isang bagay na hindi pinag-ugnay ng karamihang senior. Kung paano direktang pinapabuti ng kidney detox ang tulog sa gabi. At kung bakit kapag inayos ang mga bato, kadalasan ay kusa ring inaayos ang tulog. Huwag mong laktawan ang susunod na bahagi. At kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito, i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil lahat ng narito ay ginawa para tulungan ang mga senior na gumaling mula sa loob palabas. Ngayon, dahan-dahan lang at makinig kang mabuti. Dahil ang tunay na edukasyon sa kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kakainin. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong mga hangganan. Makapangyarihan ang repolyo. Pero walang pagkaing akma sa lahat, lalo na para sa mga senior. At ang sinumang magsabi ng kabaligtaran ay hindi tapat sa iyo. Kung mas pinahahalagahan mo ang katotohanan kaysa hype, mag-comment ng laya sa ibaba. Una, mga senior na may advanced kidney disease. Kung ikaw ay na-diagnose ng malubhang kidney failure, sinabihang napakababa na ng kidney function, inabisuhang mahigpit na limitahan ang gulay, makinig kang mabuti. Maaaring payagan pa rin ang repolyo, pero kontrolado ang dami. At may gabay ng doktor. Bakit? Dahil kahit ang mga pagkain kidney-friendly ay maaaring magdagdag ng likido, makaapekto sa digestion, makipag-interact sa mga gamot. Hindi ito pananakot. Ito ay karunungan. Kung ikaw ay nasa medical care para sa kidney disease, mag-comment ng "Y under care". Ikalawa, mga senior na may problema sa thyroid. Madalas itong binabaliwala pero napakahalaga. Ang repolyo ay kabilang sa cruciferous vegetables. Kapag kinain ng hilaw at marami, maaari nitong maapektuhan ang thyroid function. Pero narito ang mahalagang katotohanan. Ligtas sa karamihan ang lutong repolyo. Hindi inirerekomenda ang hilaw na repolyo araw-araw para sa may thyroid problem. Kaya, pag-steam, pagpakulo, banayad na pagluluto, hindi optional. Kailangan ito para sa ilang senior. Paulit-ulit na binibigyang diin ni Ace Barbara O'Neill na ang tamang paghahanda ang nagtatakda ng kaligtasan, hindi lang ang mismong pagkain. Kung may thyroid concern ka, mag-comment ng T-Cook Nele. Ikatlo, mga senior na may sensitibong tiyan. Maging tapat tayo. Habang tumatanda, humihina ang stomach acid. Bumabagal ang digestion. Tumataas ang sensitivity ng bituka. Para sa ilang senior, ang repolyo ay maaaring magdulot ng gas, bloating, hindi komportableng pakiramdam. Hindi ibig sabihin nito na masama ang repolyo. Ibig sabihin nito ay kailangan ng oras ang digestion mo. Maaaring sobra ang dami. Maaaring mali ang paraan ng pagluto. Magsimula sa kaunti. Obserbahan ang katawan. Igalang ang mga senyales nito. Kung naniniwala ka na nagsasalita ang katawan at dapat mo itong pakinggan, mag-drop ng leya. Ika-4, interaksyon sa gamot, huwag baliwalain.
Maraming senior ang umiinom ng gamot sa blood pressure, diuretics, gamot sa diabetes. Ang repolyo ay maaaring tumulong sa blood sugar balance, tumulong sa paglabas ng sobrang likido. Maganda ito. Pero ibig sabihin din nito, mas mabilis ang pagbabago sa katawan. Kaya ang biglaang pagbabago sa pagkain ay dapat dahan-dahan. Meno-monitor. Ipinapaalam sa healthcare provider. Hindi dahil delikado ang repolyo, kundi dahil nag-adjust ang katawan mo. Kung umiinom ka ng gamot araw-araw, mag-comment ng Meds. Pinakamahalagang mensahe sa bahaging ito. Makinig ka rito at hayaan mong tumimo. Ang paggaling ay hindi pagpilit sa katawan. Ito ay pakikipagtulungan dito. Ang pagkain ay dapat sumusuporta, nagpapalusog, nagpapakalma, hindi naninindak, hindi bumibigla, hindi nakikipagbanggaan sa gamot. Ang repolyo ay katuwang, hindi himalang lunas. At ang mga katuwang ay pinakamahusay kapag ginamit ng tama, ginamit ng may karunungan, ginamit ng tuloy-tuloy. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang karunungan kaysa hype, mag-comment ng wise choices. Sa susunod na kabanata, ibabahagi ko ang mga totoong pagbabagong napapansin ng mga senior. Kapag tama ang paggamit ng repolyo, hindi himala kundi makabuluhang pag-unlad. Huwag mong laktawan. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang channel na ito ay para gabayang ligtas, tapat, at epektibo ang mga senior tungo sa mas mabuting kalusugan. Magpatuloy tayo. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil ang bahaging ito ay hindi teorya. Ito ay tungkol sa totoong nararamdaman ng mga senior kapag nagsisimulang tumugon ang katawan. Hindi himala. Hindi bigla ang pagbabago. Kundi tunay at makabuluhang senyales na may gumagaling na sa loob. Kapag sinimulan ng mga senior na kainin ang repolyo sa tamang paraan, tamang oras, at tuloy-tuloy, ito ang mga unang pagbabagong madalas nilang mapansin. Unang senyales, mas tahimik ang gabi. Maraming senior ang tahimik na nagsasabi, halos hindi makapaniwala. Hindi ako masyadong nagising kagabi. Hindi zero. Pero mas kaunti. Sa halip na 3 o 4 na beses. Isang beses na lang. O minsan wala talaga. Hindi ito aksidente. Unti-unting bumabalik sa balanse ang mga bato. Kung sinisira ng paggising sa gabi ang kapayapaan mo, mag-comment ng New Quiet Nights. Ikalawang senyales, mas magaan ang umaga. Emosyonal ito para sa maraming senior. Nagigising sila at sinasabi, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko. Mas malinaw ang ulo ko. Mas malakas ang mga binti ko. Ang bigat at fog sa umaga. Unti-unting nawawala. Bakit? Dahil ang mas malalim na tulog ay nagbibigay daan sa mas maayos na pag-alis ng lason. Mas magandang muscle repair. Mas malinaw na brain recovery. Sa tulog naglilinis ang katawan. At kapag gumanda ang tulog, gumaganda ang buhay. Kung gusto mo ng mas magaan na umaga, mag-drop ng Leia. Ikatlong senyales, kumakalma ang digestion. Napapansin ng maraming senior ang mas kaunting bloating, mas regular na pagdumi, mas kaunting discomfort sa tiyan. Mas mahalaga ito kaysa iniisip ng karamihan. Ang kalmadong tiyan ay nangangahulugang. Mas kaunting lason ang muling nasisipsip. Mas magaan ang trabaho ng mga bato. Mas malinaw ang sleep signals. Madalas sabihin ng mga doktor. Nag-uusap ang bituka at ang mga bato. Kapag gumanda ang digestion, nararamdaman ito ng mga bato. Kung araw-araw na apektuhan ng digestion ang ginhawa mo, mag-comment ng Ego Health. Ika-4 na senyales, dahan-dahang bumabalik ang enerhiya. Hindi enerhiya ng kabataan. Pero kasing halaga nito. Ang lakas para
Maglakad ng mas matagal. Tumayo ng hindi agad napapagod. Mag-isip ng mas malinaw. Makaramdam ng pag-asa. Ito ang hitsura ng tunay na paggaling. Tahimik. Unti-unti. Matatag. Hindi biglang taas. Hindi biglang bagsak. Kundi tuloy-tuloy na pagbuti. Kung namimiss mo ang pakiramdam ng steady na lakas, mag-comment ng steady. Mahalagang paalala, ito ay isang paglalakbay. Linawin ko ito. May mga senior na nakakakita ng pagbabago sa 1 linggo. Ang iba naman sa 2 hanggang 3 linggo. At para sa ilan, mas matagal pa. Hindi ibig sabihin nito na hindi gumagana. Ibig sabihin nito ay matanda na ang katawan. Marami na itong pinagdaanan. Maingat ito. At okay lang iyon. Iginagalang ng paggaling ang oras. Kung handa kang maging mapagpasensya sa katawan mo, mag-comment ng I give it time. Mensahe mula sa puso. Maraming senior ang nakakaramdam ng hindi pinapansin. Minamadali. Sobrang ginagamot. Ang bahaging ito ay paalala. Kaya pa ring tumugon ng katawan mo. Kaya pa nitong bumuti. Kaya pa nitong gumaling sa tamang suporta. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa may paggalang na pagpapakain sa katawan. Kung ikaw ay lampas 60 at nanonood nito, ay comment ang edad mo sa ibaba. Nakikita ka rito. Sa susunod na kabanata, haharapin natin ang pinakamalalaking mito tungkol sa repolyo, kalusugan ng bato, at tulog ng mga senior. Mga mitong nag-iwan sa marami na takot at walang galaw. Huwag mong laktawan. At kung tinamaan ka ng bahaging ito, ay like ang video at mag-subscribe sa gintong sustansya. Dahil ang channel na ito ay para paalalahanan ang mga senior na posible pa rin ang pag-unlad, isang matalinong desisyon sa bawat hakbang. Magpatuloy tayo. Ngayon ay oras na para harapin ang isang mahalagang bagay. Ang mga kasinungalingan at maling paniniwala na pumipigil sa maraming senior na mapabuti ang kalusugan ng kanilang bato at ang kalidad ng kanilang tulog. Karamihan sa mga mito na ito ay paulit-ulit na sinasabi hanggang sa paniwalaan na lang ng mga tao nang walang tanong. Panahon na para sabihin ang totoo. Kung minsan mo nang pinaniwalaan ang alinman sa mga mitong ito, mag-comment ng maya sa ibaba. Mito 1, nakakagas ang repolyo at makakasama ito sa akin. Maraming senior ang umiiwas sa repolyo dahil takot sila sa kabag o hangin sa tiyan. Maging tapat tayo, ang kabag at bloating ay hindi dahil sa repolyo mismo, kundi dahil sa kung paano ito inihanda, kinain, o pinagsama sa ibang pagkain. Pinasingawan, pinakuluan, o bahagyang ginisang repolyo, banayad sa sikmura. Sobrang luto na may matatabang karne o kinakain ng hilaw sa maraming dami, maaaring magdulot ng discomfort. Ito ang totoo. Ang repolyo ay kayang pakalmahin ang digestion, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang paggana ng bato. Kung tama ang paghahanda. Kung nilinaw nito ang maling paniniwala mo, mag-comment ng truth sa ibaba. Mito 2, masyadong simple ang repolyo para may magawa. May ilang senior na nag-isip. Repolyo lang yan. Paano makakatulong sa bato o tulog? Makinig ka ng mabuti, ang kasimplehan ay lakas. Ang mga sangkap sa repolyo ay nagbabawas ng oxidative stress. Sumusuporta sa liver detox pathways. Nagpapababa ng pamamaga. Tinutulungan ang kidney filtration. Hindi mo kailangan ng mamahalin at komplikadong supplements. Hindi mo kailangan ng magulong diet. Minsan, ang pinakasimpleng pagkain ang may pinakamalalim na benepisyo. Kung naniniwala ka sa lakas ng simpleng pagkain, mag-comment ng simple works sa ibaba. Mito 3, ulam lang ang repolyo, hindi health food. Maraming senior ang tinitingnan ang repolyo bilang pampadami lang ng ulam. Ang totoo, kapag tama at tuloy-tuloy itong kinakain, nagiging functional food ang repolyo.
Ibig sabihin, pinapakain nito ang mga organ, sinusuportahan ang tulog, at pinapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Isipin mo ito. Sa tuwing tama ang pagkain mo ng repolyo, aktibo mong sinusuportahan ang iyong mga bato at sleep cycle. Kung handa ka nang ituring ang pagkain bilang gamot, mag-comment ng maya sa ibaba. Mito 4, normal lang ang problema sa bato kapag tumatanda, walang magagawa ang pagkain. Mapanganib ang paniniwalang ito. Ang pagtanda ay hindi otomatikong nangangahulugan ng kidney failure. Tumutugon ang mga bato sa nutrisyon, hydration, at lifestyle choices. Ang repolyo ay isa sa pinaka-hindi napapansing paraan para bigyan ng ginhawa ang mga bato. Tandaan mo, hindi ka pinapabayaan ng katawan mo. Tahimik lang itong humihingi ng suportang alam na nitong gamitin. Kung minsan ay pakiramdam mo ay hindi ka pinakikinggan pagdating sa kalusugan mo, mag-comment ng isin sa ibaba. Isang huling katotohanan tungkol sa mga mito. Umiiral ang mga mitong ito dahil hindi nabibigyan ng malinaw na gabay ang mga senior. Napapaligiran sila ng takot, magulong payo, at marketing hype. Ito ang totoo. Gumagana ang repolyo kapag ito ay tamang inihanda. Kinain ng tuloy-tuloy. Iginagalang ang kakayahang magpagaling. Hindi nito sasalantahin o sasaktan ang iyong mga bato. Ito ay suporta, lakas, tulong sa mas maayos na tulog. Kung handa ka ng baliwalain ang mito at sundin ang katotohanan, mag-comment ng key facts sa ibaba. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung bakit mas mahalaga ang consistency kaysa sa milagro. Kung bakit gumagana lang ang repolyo kapag ginagamit ng matalino sa paglipas ng panahon. At kung paano nito permanenteng babaguhin ang iyong mga gabi at umaga. Huwag mong laktawan. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang channel na ito ay ginawa para ihiwalay ang mito sa realidad para sa mga senior. Para mas maayos ang tulog, mas natural ang detox, at mas matibay ang katawan. Ngayon makinig kang mabuti dahil ang kabanatang ito ang susi sa tunay na resulta. Maraming senior ang nasasabik sa health tips, nanonood ng video, sumusubok ng isang pagkain ng 1 o 2 beses. Tapos sumusuko, iniisip na walang gumagana. Ito ang totoo. Consistency ang panalo, hindi intensity. Ang repolyo, tulad ng ibang pagkain, ay hindi magic pill. Hindi nito babaguhin ang iyong mga bato sa isang gabi. Hindi ka agad matutulog ng mahimbing sa unang kain. Pero kapag kinain mo ito sa tamang paraan, regular, at may pasensya, magsisimulang tumugon ang katawan mo, tahimik, dahan-dahan, pero malakas. Bakit mahalaga ang consistency? Ang mga bato mo ay nagtatrabaho 24 oras sa isang araw. Wala silang pahinga. Walang bigla ang reset. Tumugon sila sa araw-araw na desisyon mo. Bawat serving ng repolyo ay nagbabawas ng toxin load. Pinapakalma ang pamamaga. Sinusuportahan ang fluid balance. Inihahanda ang katawan para sa mas malalim na tulog sa gabi. Kapag pabago-bago, laging may skip o sobra-sobra, bumabagal ang proseso. Isipin mo ang iyong mga bato bilang isang grupo ng manggagawa. Pakainin mo sila ng tama araw-araw, maayos silang magtatrabaho. Pabayaan mo o mali ang pakain, may ipon ng trabaho, stress at pagod ang resulta. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang araw-araw na desisyon kaysa minsanang effort, mag-comment ng laya sa ibaba. Paano gawing habit ang pagkain ng repolyo? Magsimula sa maliit. 1 tasa ng lutong repolyo, 3-4 beses sa isang linggo. Manatili sa tamang paghahanda. Pinasingawan, pinakuluan, o bahagyang ginisa. Kaunting asin at mantika lamang. Ipagsama ng tama. Sa magagaan na protina, whole grains, o iba pang kidney-friendly na gulay. Iwasan ang mabibigat na kain sa gabi. Subaybayan ang pagbabago. Pag-ihi sa gabi. Lakas sa umaga. Kalidad ng tulog. Kapag nakita mo ang maliliit na pagbabago, lalaki ang motibasyon mo.
Iyan ang sikreto ng pangmatagalang pagbabago. Ang emosyonal na katotohanan ng pagpapagaling. Maraming senior ang nadidismaya. Sinusubukan ko naman pero parang walang nangyayari. Ang totoo, tahimik na nagtatrabaho ang katawan mo. Nag-aayos, nagde-detox at nagre-recalibrate. Kahit hindi mo pa agad nararamdaman. Iginagalang ng paggaling ang oras at pasensya. Iginagalang nito ang consistency. At kapag nagsimula ng tumugon ang katawan mo, mapapansin mo ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Mas kaunting pagbangon sa gabi. Mas malalim at mas preskong tulog. Mas magaan na umaga. Mas may lakas. Mas kalmado at malinaw ang isip. Kung handa ka nang mag-commit sa consistency, mag-comment ng I am ready sa ibaba. Paalala sa iyong paglalakbay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na desisyon araw-araw. Pinakamabisa ang repolyo kapag naging bahagi ito ng araw-araw mong ritmo. Hindi panandali ang solusyon. At ang emosyonal na gantimpala ay napakalaki. Ngayon makinig kang mabuti dahil ito na ang huling at pinakamahalagang bahagi ng ating pinagsamang paglalakbay. Natutuhan mo na kung paano kinokontrol ng mga bato ang iyong tulog. Bakit ang pagbangon sa gabi ay hindi lang dahil sa pagtanda. Kung paano ang isang simpleng gulay, ang repolyo, ay nakakatulong mag-detox ng mga bato. Kung paano ito ihanda, kainin at igalang ang kakayahan ng iyong katawan. Ang mga mito na humaharang sa paggaling. At kung bakit mas mahalaga ang consistency kaysa sa mga milagro. Lahat ng nasa video na ito ay ginawa para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mag-comment kung saan ka nanonood. Gusto kong makita ang mga senior mula sa iba't ibang panig ng mundo na kasama sa usapang ito. Ang katotohanang dapat harapin ng mga senior. Ang iyong mga bato ay tahimik na manggagawa. Hindi sila nagbibigay ng babala. Hindi sila malakas magreklamo. Pero kapag pinabayaan, tahimik din silang nahihirapan at naapektuhan ang tulog, lakas at pangkalahatang kalusugan. Kaya mahalaga ang agarang aksyon. Huwag hintaying lumala ang mga sintomas. Huwag umasa lang sa gamot o panandali ang solusyon sa gabi. Huwag ipagsawalang bahala ang maliliit na senyales ng katawan. Nakikipag-usap ang katawan mo sa pamamagitan ng mga pattern ng tulog, lakas sa umaga, digestion, balansing likido sa katawan. Ang repolyo, kapag ginamit ng tama, ay tumutulong sa lahat ng ito. Ang iyong simpleng araw-araw na plano. Linawin natin ito ng husto. Kumain ng repolyo 3-4 beses sa isang linggo, pinasingawan, pinakuluan, o bahagyang ginisa. Iwasan ang mabibigat na pagkain sa gabi, hayaan ang mga bato na magpahinga. Makinig sa iyong katawan, kung nakakaramdam ng kabag o discomfort, bawasan ang dami. Maging consistent, maliliit at tuloy-tuloy na desisyon ang bumubuo ng pangmatagalang paggaling. Subaybayan ang tulog at lakas, mapapansin mo ang tunay na pagbabago. Kung handa kang mag-commit sa planong ito, mag-comment ng I commit sa ibaba. Isipin mo ito. Pagbangon sa umaga na magaan ang pakiramdam, presko, at may lakas. Mga gabing mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Pakiramdam na may kontrol ka muli sa kalusugan mo, isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Kumpiyansa na ang mga bato mo ay sinusuportahan ng natural, banayad, at epektibo. Hindi ito pantasya. Totoo ito. Posible ito kung kikilos ka ngayon. Bago tayo magtapos. Mag-comment ng Maya kung susubukan mo ang cabbage plan na ito simula ngayong linggo. Mag-comment kung saan ka nanonood, gusto kong makita ang paglaki ng ating komunidad. I like ang video kung may natutunan kang makakapagpabuti ng iyong buhay. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-on ang notifications dahil bawat video dito ay ginawa para tulungan ang mga senior na matulog ng mas maayos, mabuhay ng mas malakas, at protektahan ang kanilang mga bato. Tandaan mo, ang kalusugan mo ay responsibilidad mo, lakas mo, at pamana mo. Hindi ka pa huli.
Hindi ka masyadong matanda para kontrolin ang kalusugan mo. Hindi pa tapos ang laban para sa mas maayos na tulog at mas malusog na mga bato. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Bawat kain ay may epekto. Bawat gabing mahimbing ang tulog ay tagumpay. Simple ang repolyo. Pero ang desisyon mong gamitin ito ng matalino ay napakalalim ang kahulugan. Maging consistent. Maging mapagpasensya. Igalang ang iyong katawan. Magpapasalamat ang iyong mga bato. Gaganda ang iyong tulog. Mas magiging magaan, kalmado, at masigla ang iyong buhay. Mag-comment ng huling baya kung handa ka nang magsimula ngayon. At tandaan, gintong sustansya ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.